Magandang umaga po para sa lahat at muli po tayong magbibigay ng magandang balita na naayon po sa panahong ito. Sa panahong ito po, marami pa rin ang binubulag ng kaaway. Hanggat hindi po natin naunawaan ang salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay hindi halo-halo, hindi po sama-sama na yun ay para sa iyo, hindi po yun yung buong Biblia, hindi po yun kabuuan na para sa atin. Kung ano po yung para sa Israel ay para sa Israel, at kung ano po yung para sa atin na mga hintil na lagi natin sinasabi na ito ay body of Christ, yun po para sa atin. Ito po yung ating topic, tingnan po natin yan. Death, burial, and resurrection of Christ. Sa panahong ito, marami pa rin po ang binubulag ng kaaway. Basahin nyo yung aklat ng kasulatan ng ating Biblia. Basahin nyo po. Nakalagay po doon sa 2 Corinthians 4:4. Sabi po dito sa 2 Corinthians 4:4, babasahin ko po para sa inyo. Ano po? Sabi niya, magsimula tayo sa 3. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Binubulag tayo, itinatalukbungan ng ating mga pag-iisip, ang ating mata, ang ating kaisipan, ang ating puso, para hindi natin maunawaan kung ano ba yung tunay na gusto ng Diyos. Hindi po porque sinabing isang buong Biblia, yun ay para na sa atin lahat. Hindi po may mga iba't iba pong programa ang Diyos. May programa para sa Israel, may programa din para sa atin. At pagkatapos ng programa sa atin, ibabalik po ang programa sa Israel, na yun po ang nagsimula nung una sa Old Testament hanggang doon sa Synoptic Gospel. Yun po yung unang programa ng Diyos. Yun po para sa mga taong Israel, sa kaligtasan ng Israel. At tayo po hindi pa kasama noon. Tayo wala pa noon. Hindi pa natin naunawan at hindi pa po natin naiintindihan kung sino ba ang ating Diyos. Lalo-lalo na tayo mga Pilipino, tayo nagsimula sa paniniwala natin ang ating sinusunod ay si Bathala, si Anito, yung mga Anito, iba't ibang Anito, ganun po. Hindi pa natin alam yung totoong programa ng Diyos at hindi pa natin kilala ang Diyos. Kaya po, dapat magkameron tayo ng distinction na kung ano yung para sa Israel, hayaan natin sa kanila yun. At kung ano yung para sa atin, yun ang ating yakapin, yun ang ating tingnan, yun ang ating buksan. Alam nyo doon sa doon, itutuloy ko yung binasa ko kanina sa 2 Corinthians. Kanina binasa ko 2 Corinthians 4:3, ngayon 4:4. Ang nakalagay dito, ito matindi po ito, pakinggan nyo ito ha. Sabi dito, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng salibutang ito. Sino ba yung Diyos ng salibutang ito? Si Satanas. Yung devil, siya ang Diyos ng salibutang ito. Binulag ng Diyos ng salibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya, upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Binubulag po kaya tayo bulag na bulag. Sa panahong ito, ritual pa rin ang ginagawa ng tao. Sa pag-o-observe ng nitong sabi nila Holy Week. Ritual pa rin. Kaya dito ipapaliwanag natin yung buong buo. Kaya ako, namamanik ako sa inyo, nakikiusap ako sa inyo, napakinggan nyo ito. Napaka-importante nito para sa kaalaman ng mga taong gustong maligtas. Maraming tao naghahanap sa Diyos, pero hindi nila alam hindi nila alam kung paano lalapit, kung ano ang kanilang yayakapin. Yung iba nagpapapako pa nga sa krus, pero niya na hindi naman yung kagustuhan ng Diyos. Hindi yung required. At walang points yun sa Panginoon. Sayang yung pagod nyo. Yung iba nagpapabasa ng mga pasyon, ganyan.
masama, pero hindi yung required. Wala yung kinalaman sa ating kaligtasan. Walang kinalaman yun sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, ayusin natin. Kasi yung pananampalataya ng iba nakukuha lang sa emosyon Nakukuha lang sa sabi-sabi, minamana yung pananampalataya. Ako, katulad noon, pinanganak akong isang Katoliko. Ang sabi ko sa sarili ko noon, lalo na nung ako'y nag-aaral ng high school, ako po'y nahubog sa salita din ng Diyos. Kasi pinag-aralan ko Franciscan missionary na yun pinapatakbo po ng mga Katoliko, yung eskwela na yun. Sabi ko sa sarili ko noon, mamamatay ako na Kristiyano. At ang aking ambisyon noon, maging isang pare. Pero salamat na lamang, hindi natupad. Dahil kung natupad yun, hindi ko na ito maunawaan. Hindi na ito mabubuksan ang aking isipan sa ganitong pananampalataya. Dahil ang tunay pong pananampalataya, hindi po nakukuha sa emosyon. Hindi nakukuha sa minana. Hindi po nakukuha sa akala lang, sa pakiramdam. Ang tunay pong pananampalataya, ganito, babasahin ko po ito. Ito po ang sinasabi sa aklat ng kasulatan sa Romans 10:17. Sabi dito, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Doon lang. Hindi sa emosyon, dahil nabibless ka doon sa sinasabi ng pastor, nabibless ka doon sa ginagawa ng tao ngayon, yung pagpapako niya sa krus, nabibless ka dahil yung sinasabi ng ministro. Kailangan po transparent. Kung ano yung sinabi ng ministro, kung ano yung sinabi ng pare, kung ano yung sinabi ng pastor, aralin nyo din. Buuin nyo. Basahin nyo yung buong chapter. Kasi ang iba't iba pong denomination ay nag-i-stand sa kanilang statement of faith. Iba't iba po ang statement of faith ng bawat denomination. Tandaan nyo po yan. Dito sa Body of Christ, iisang aming statement of faith. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sa ibang denomination, nagpapabinyag ng tubig. Sa statement ng statement of faith ng Body of Christ, ang binyag sa atin ay Espiritu. Hanapin ko yun. Tingnan nga natin. Yan o. 1 Corinthians 12:13, sabi po dito, sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. At titingnan sa King James Version sa English, sabi dito, for by one Spirit we are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Yan po ang baptism. Yan po sinasabi kong statement. Kaya yung ating faith dapat po ay nagmumula sa pakikinig. Ibig sabihin, sa pakikinig, parehas din ang pagbabasa. Magbasa ka na magbasa. Diyan lalago ang ating spirit, ang ating pananampalataya. Sige po, atin ang pasimulan ito. Ito po ang ating, nakikita nyo itong ating topic. Ito, Death, Burial, and Resurrection of Christ. Sa iba, ginagampanan nila ritual. Tungkulin.
tungkulin, ritual sa iba, no? Sige, atin na kung umpisahan. Ano bang ating verse dito? Yan o. Hindi na natin nailagay ang verse na to. Pero ang verse natin, umpisa natin sa verse. Ang verse natin ay 1 Corinthians 15:3-4. Sabi dito, "For I deliver to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scripture." Mas maganda yata sa King James Version, mga kapatid. Basahin natin sa King James Version, ha? 1 Corinthians 15:3-4. Sabi dito, "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." Kasi yung binasa ko kanina ASB, mas maganda po yung King James Version. Yan. So, ano sa Tagalog? Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahing kahalagahan ang tinanggap ko rin, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, na siya'y inilibing, na siya'y muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. For the grace believer, ito yung body of Christ, ito yung paniniwala namin. For the grace believer, sabi niya, in His death we are freed. Tayo ay pinakawala, tayo ay pinalaya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. In His burial, we are cleansed. Sa kanyang libing, tayo ay nilinis. In His resurrection, we were given new life. Yan po pinakamagandang pangako. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, dito pa lang sa lupa, alam nyo na kayo'y ligtas na. Hindi katulad ng ibang denomination, hindi nila alam kung sila ligtas o hindi. Basta ang ginagawa nila, nabibless sila sa pagkakaintindi nila, yun ay maganda na para sa relasyon sa Panginoon. Pero hindi po, kailangan daanin natin lahat sa salita ng Diyos. Hindi sa pakiramdam, hindi sa emosyon, hindi sa ritual, hindi dun sa minana, hindi sa tradisyon. Kailangan gamitin natin ang ating isipan at puso. Pag-isipan natin mabuti dahil iisang buhay natin. At iisa lang din ang kaligtasan. Pag na-miss nyo yun, sorry na lang. Diba? Sige. Sabi dito, in His death, we are freed. Ito, binanggit ko na kanila. For the grace believer grounded in mid-acts dispensationalism. Kasi yung pong dispensationalism, ito po'y tuklas doon sa mga ebanghelyo ni Pablo. Hindi po ito bagong relihiyon, hindi po ito bagong denomination, hindi po. Dispensationalism lang, method yun para doon sa recognition ng kung ano-anong dispensation na nangyayari sa ating mundo nung unang panahon hanggang ngayon. Yung dispensation doon nangyayari kay Adan at Eva, dispensation na nangyayari kay Noah, dispensation na nangyayari kay Abraham, dispensation na nangyayari kay Moses tungkol sa batas, at dispensation dito sa atin, dito sa body of Christ, dito sa grace, dispensation of grace of God. Yan po. At pagkatapos po nitong dispensation of grace of God, ibabalik po muli yung kingdom of God, kung ano yung sinimulan ni Moises, mga aral na sinimulan ni Moises. Babalik po yun. Pati na po noong earthly ministry ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ po, pagka ating kikilalanin, kasi iisang Diyos, iisang Kristo, pero dalawa ang ginawa niyang tungkulin.
Isa noong siya'y naririto sa lupa para sa Israel, noong siya'y pinanganak, hanggang siya namatay. At ang ikalawa po, na kanyang ginawa ay nung pag-akyat niya sa langit. Nagpakilala siya kay Pablo. Wala na siya eh. Wala na siya sa lupa, pero nagpakilala siya kay Pablo at ibinigay niya yung kanyang, inireveal niya. Nagkameron ng revelation. At yung revelation na yung na ibinigay niya kay Pablo, yun ang ginawa ni Pablo, ebanghelyo. Kaya si Pablo ay hindi kasama sa 12 apostoles at hindi din siya pang ika-13 apostoles. Siya ay nag-iisang apostoles na pinili ng Diyos noon siya ay umakyat sa langit, na para naman sa atin, para sa ating mga body of Christ. Sino ang mga body of Christ? Ang body of Christ ay yung mga naniwala ding mga Hudyo at yung mga naniwalang mga hintil na katulad natin. Sino ba ang mga hintil? Tayong mga Pilipino, Amerikano. Basta hindi Israelita, hintil yan. Yun po ibig sabihin ng programa sinasabi ko sa inyo. Dapat intindihin natin yun. Alam nyo, magsikap tayo, magbigay tayo ng panahon. Nakakaubos nga tayo ng panahon sa mga Facebook, sa mga YouTube, sa mga iba't ibang palabas, TikTok. Bakit hindi dito? Pagkukulan natin ng panahon, iisa lang kaligtasan natin, napaka-importante po. Ano po? So, ito nga para sa Grace Believer na batay. Alam niyo po, ang kamatayan, ang paglilibing at ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang mga theological foundation. Sila ang mismong blueprint ng ating pagkakakilanlan, ng ating pag-asa at ng ating mga lakad. Ito yung ating giya, ito yung ating pathway through salvation. Kaya kailangan po nating ipaliwanag ng mabuti ito para maintindihan po ng sangkatauhang nagkakameron ng pagkakataon na makinig sa video ito. So, yun, pinakilala ko na sa inyo yung death, burial, and resurrection bago tayo magsimula sa sa kamatayan. Magbigay muna tayo ng maikling panalangin. O man Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Yes, Lord God, ito po sa pagkakakilanlan at ng mga taong makakaunawa, nahihipuin mo na makikinig sa bidyong ito na maunawaan nila at maintindihan na may mga programa kayo na dapat ipaalam sa amin, na dapat ipaunawa sa amin para magkameron kami ng tamang guidance, ng tamang guide para po sa aming kaligtasan. Napakabuti mo ang Diyos dahil binibigay mo sa amin ng mga guide na yan, dahil kung hindi namin maunawaan ay magiging question mark po ang aming salvation, o po Lord God. At Lord, hinihiling ko rin na marami po kayong hipuin na tao na makinig ng bidyong ito, Panginoon, para maunawaan nila at hindi sila madala ng panlilinglang ng kaaway sa panahong ito. Hindi sila madala, hindi sila mahikayat, hindi matakluban ang kanilang mata, ang kanilang mga pag-iisip, at buksan mo para maunawaan nila ang liwanag ng iyong ebanghelyo, ng iyong banal na salita, na magliliwanag sa aming kaisipan at sa aming puso, na siyang magiging guide din po namin sa aming kaligtasan. Kaya purihin ka, Diyos, pinupuri ko kayo, pinupuri ka namin, at pinapasalamatan ka namin, at niluluwalhati namin ang iyong banal at dakilang pangalan, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. In Jesus' name, Amen. Yan. Magsimula tayo dito. Death. Ano ba ang kahulugan ng death? Yan o. Anong kahulugan ng death? Ang death ay para sa ating kasalanan. The death of Christ is not defeat.
hindi ito talunan. It is the triumph of grace. Ito yung tagumpay ng biyaya ng Diyos. Kaya iisa-isahin ko po at nang maunawaan ninyo, ano po, ang pangunahing katotohanan ito ay pinahayag kay Pablo. Ito yung sinasabi ko kanina. Nagkameron ng revelation ng our risen Lord Jesus Christ. Hindi yung earthly ministry, dahil doon sa earthly ministry ng ating Lord Jesus Christ, hindi pa sila nagtagpo ni Pablo. Kaya nga sabi ni Pablo sa kanyang sulat, siya yung kahuli-hulihang nakakita sa Diyos. Paano niya nakita? Hindi niya nakita nung nabubuhay pa. Nakita niya sa langit. Kasi dinala siya doon sa langit. Basahin niyo yung 2 Corinthians chapter 12, simula verse 1 hanggang 6, kung paano siya dinagit ng Panginoon. Hindi ito yung, alam niyo itong method na ito, yung pagkakasabi dito, quote up din. So para din itong rapture, yung ginawa sa kanya, dinala siya doon. Hindi natin alam kung gaano katagal yun, kung gaano katagal siyang kinausap ng Diyos. Tapos binalik uli siya sa lupa. Siya isang pariseyo. Alam niyo ba ang pariseyo? Ang pariseyo ay yung kalaban nung kapanahon na ng earthly ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga pariseyo, yun ang una nilang pangunahing kalaban. Yung mga member ng Messianic Christian group noon ng ating Panginoong Jesucristo, marami pinapatay. Ito si Pablo. Sa katunayan, involved siya sa kamatayan ni Prophet Stephen, ng ating propeta na si Esteban. Siya nag-order ng pagbato. Kasi siya yung punong ministro noon. At si Pablo ay anak din ng isang pariseyo. At yung kanyang amang pariseyo, dinala siya doon sa pinakamagaling na nagtuturo ng pariseyo ng panahon na yun, si Gamaliel. Napakagaling na teacher yun, kumbaga professor. Sikat na professor. Siya nagturo sa kanya, pero kalaban siya ng ating Panginoong Jesucristo. Kung natatandaan nyo sa Bible, kung nabasa nyo ito sa Bible, yung grupo na nabuo noong kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo, yung the way, yung daan, ang daan, hindi yung dating daan, kay Eli Soriano yon, yung ang dating daan, yung the way, yun ang talagang pinahirapan ni Pablo. Pinakulong, pinarusahan, at yung iba'y pinatay. Pero bakit siya ang ginamit ng Diyos? Magtataka ka, bakit siya ang ginamit ng Diyos, siya ang kinausap ng Diyos? Mahabang paliwanagan po yan, pero hindi natin ipapaliwin. Pero ang ganda po, saliksikin niyo yung bakit siya ang pinili ng Diyos. Isang pariseyo, isang kilabot na pariseyo, isang matalinong pariseyo, siya ang pinili ng Diyos para doon niya ipagkatiwala yung kanyang revelasyon na ngayon ay ebanghelyo, yung tinatawag natin Pauline Epistles. Kaya basahin niyo po yung buong Pauline Epistles. 13 books po yun, 13 letters na sinulat ni Pablo. At doon maintindihan nyo kung paano tayo liligtas ng Diyos. Sa kanya, ito lahat Itong mga binabanggit kong verse, hindi ako kumukuha ng teaching ko na hindi galing doon. Kung kumuha man ako doon sa ibang verse, sa Old Testament, o kaya sa Synoptic Gospel, yun i-reference lang. Kinukonclude ko yun kung paano yun ipamumuhay ng grace believer, tayong mga grace believer under the body of Christ. So mga kapatid, napakaganda po ng Biblia. Hindi nyo lang masyadong pinapansin. At kayo haling kayo sa Facebook, TikTok, at saka sa YouTube. At sa kung ano-ano pa na yun ang kumukongkerd sa ating kaisipan ngayong panahon na ito.
gadget, yung nasa gadget. At pasalamat din tayo sa gadget. Hindi naman porke lahat na nasa gadget ay masama. Yung aking mga books ng Bible nasa gadget ko, nakalagay sa gadget. Kaya anytime, anywhere na merong gusto akong pagpaliwanagan, binubuksan ko yung aking cellphone. Binabasa ko yung Word of God. Gamitin natin sa mabuti yung gadget. Hindi na pati yung ating internet gamitin natin sa mabuti. Kaya nga ako nagpapakabit na internet para sa ganito para makapag-share ako, makapag-air ako ng mga message na ganito. Yun po ang maganda. Huwag natin gamitin sa kasamaan yung ating mga internet at saka yung ating mga gadget. Sige, umpisan po natin ito. Yun sinabi ko na kanina. Yun nga, yung ang pangunahing katotohanan ito ay pinahayag kay Pablo, yung na bumubuo ng bahagi ng misteryong doktrina na ibinigay para sa simbahan. Ang ibig sabihin ng simbahan tayong body of Christ. Ay ngayon, ang simbahan, nawawala na yung kahulugan ng body of Christ Pag tinawag na church ngayon, ito yung body of Christ. Pero wala, iba-iba ang church. Hindi ko nasasabihin na kakatawa, pero ano yung sinasabi ng Biblia? Sa panahong ito, yung church ngayon ay body of Christ. Pero nawawala. Lumilipat sa inyo bakit? Sige, tanongin yung sarili nyo, bakit kaya? Binubulag kayo ng Diyos ng sanlibutan ito para huwag ninyo ito maunawan. Dahil ito'y liwanag Liwanag ito ng Ebanghelyo. Salita ng Diyos. Na naiiba sa programa ng Israel. Yan. The death of Christ is not defeat, it is triumph of grace. Ang ganda po, Yan. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay maging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy upang ang pagpapala ni Abraham kay Kristo Jesus ay mapunta sa mga hintil upang matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ay saan? Hango po sa Galatians 3:13 to 14. Basahin niyo po yung inyong to. Ano po yung context of the passage nito? Ang ibig sabihin po nito ay yung source nito ay yung Paul quotes Deuteronomy 21:23 which says that anyone hung on a tree is under God's curse. Yung lahat ng ipinapako o binibitin sa krus ay sumpa ng Diyos. Meron nyo, in Jewish law, this referred to criminals executed and displayed as a sign of divine judgment. Divine judgment ito. Pag ikaw pala ibinitin sa kahoy o kaya sa krus, kasi sinasabi dito tree, kahoy ito maaaring mataas kasi ibibitin ka, siyempre mataas yun. Mataas doon sa size ng tao, binibitin o kaya pinapako. Yun ang capital punishment. Kasi noong una, meron tayong capital punishment dahil rampant ang rape noon. Kung natatandaan nyo yung mga mayayaman, yung 4 na mayayamang ng rape kay Maggie de la Riva, inabutan ko yun. Kung di ako high school, siguro elementary ako. Ni-rape yun, mga mayayaman yun, mga anak ng milyonaryo. Pero anong batas natin? Meron tayong parusang kamatayan, Celia Electrica. Inimpose ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yung papa ni Bongbong. Binita yung 4 na yun. Anong nangyari? Natakot yung mga tao. Kaya alanganin silang mga rape. Ang kapalit kamatayan. Pero pagkatapos ng Marcos regime, yung old Marcos regime, ano nangyari? Inalis yung parusang kamatayan. Anong nangyari? Dumami na naman ng mga rapists. Rampa na naman ng rapists dahil kapag ikaw inakulong, ang
parusa sa iyo, yung capital punishment, reclusion perpetua katulad ngayon. Reclusion perpetua. Pero anong nangyari nung si Erap uli ang nailek? Ibinalik niya uli yung parusang kamatayan. So, minang-rape na naman noon. Echevarria ba yata yun? Nakalimutan ko na. Echevarria yata ang apelyido. Lethal injection naman. Tigil na naman. Natakot na naman ang tao. Pero pagkatapos ni Erap, inalis na naman. Hanggang ngayon, kita nyo, mga rape ngayon, ang dami. Kaya yung capital punishment, medyo maganda rin. Yun lang ang sa aking analysis This is my own political analysis. Kung ang ginawa lang ng Pangulong Duterte, hindi siya makukulong kung talagang pinilit niya na meron ng death punishment. Wala. Ang nangyayari kasi, kamay na bakal ang nangyayari. So, talagang may human rights kasi ang buong mundo. Hindi natin masisisi ang human rights. Kung ito man politically motivated yung pagkakahuli sa kanya, wala po tayong nalalaman. Wala po tayong dapat gawin natin neutral ang ating pag-iisip doon. Wala tayong pinapanigan sa politiko. Nakaupo o hindi nakaupo, wala po tayong pinapanigan. Kahit kanino, hindi ko sinasabi kung sino ang binoto ko. Sarili ko na lang yung decision. So, ganun po. Ganun po ang ibig sabihin nun, na ang capital punishment nun, para sumpa sa Panginoon kung ikaw ibibitin o ipapako sa krus. Tapos Paul apply this to Jesus' crucifixion, showing that Christ bore the curse of the law on behalf of the humanity. Christ redeemed us from the curse of the law, Galatians 3:13. Redemption means He bought us out of slavery to sin and judgment. Ito po, meaning of curse in Galatians 3. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano ibig sabihin ng curse. Curse of the law. The law promised blessings for obedience and curses for disobedience. Deuteronomy 27:28. Chapter 27 to 28. Basahin niyo po yun. Naroon yung mga blessing at tsaka yung mga curses, yung mga parusa. Christ substitution. Ang ganda po ng ginawa ng ating Diyos. Nagkameron tayo ng substitution Kasi talagang wala tayong ligtas. Lahat tayo pupunta sa impyerno kung walang substitution na nangyari. Kumbaga sa basketball. Substitution, yung pinapalitan yung player. Dito, yung player, penalitan Kasi hindi natin ma-shoot yung bola. Kahit anong gawin natin, kahit anong galing natin. So, anong ginawa ng Diyos? Nakameron na substitution. By being crucified, hung on a tree, Jesus took the curse that rightly belonged to sinners. His death was not just physical but carried a spiritual dimension. Ano ba yung spiritual dimension? Ito yung laki. Ito yung sukat ng spiritual dito Hindi lang po ito physical. Nakamatayan lang ang pinag-uusapan dito, kundi yung kapalit nito, yung sukat, yung laki ng sukat, dimension, spiritual dimension. Sukat ng spirituality rito na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa pamamagitan lang ng pananampalataya sa Kanya. Kaya doon din sa salitang pananampalataya sa Kanya, pakakasuriin po natin yun. Dahil nga doon sa dalawang programa, sasampalatayan na natin siya doon sa kanyang ginawa sa krus. Hindi doon sa kanyang earthly ministry, yung kanyang pagpapagaling noon nung siya'y nabubuhay pa. Marami siyang pinagaling, marami siyang milagro. Hindi doon. Doon natin siya sasampalatayanan kung
Ano ang ginawa niya sa krus para sa ating kaligtasan? Yun ang ating itatanim at ilalagay sa ating puso. Ano po? His death broke the power of sin and the curse of the law for all who believe. Sa lahat ng naniniwala. Sinira nito yung paniniwala natin yun sa kanyang kamatayan na yun, ating tatanggapin at ating sasampalatayanan na kaya siya namatay sa krus dahil sa ating kasalanan. Yun po ang sisira doon sa kapangyarihan ng kasalanan at doon sa sumpa ng batas. Magkapatid yan eh. Yung kapangyarihan ng kasalanan at sumpa ng batas. Siya ang sisira doon. Yung ating paniniwala yun. Yung ating faith na yun, kapag nabuo, yun ang sisira doon. Yan o. Atin tingnan ito yung comparison table. Kung ano ba yan. Kung yung concept, yung curse, 3 blessings, spirit, tapos yung Old Testament law, tsaka yung fulfillment of Christ. Inyo po itong i-screenshot at inyo pong basahin. Ito po dito sa natatakloban ng aking picture, yan po ay spirit ha, not given through law, spirit. Yan. So ganyan po, Yan, dumako naman tayo. Bago tayo dumako dito sa burial, ano yung application ng mga, yung dapat na gawin nating application doon sa mga grace believer? Ito yung ating ito ay patungkol doon sa kanyang death, hindi dito sa burial kasi inano ko agad eh. Yan. Anong application na para sa atin, sa ating mga grace believer? Ano yung alam nyo yung atin ditong positional truth? Ang atin po ditong positional truth ay we are crucified with Christ. Galatians 2:20, our old man, yung ating lumang pagkatao, our Adamic identity. Ano ba yung Adamic identity? Ito yung ating pagkakakilanlan. Sapagkat kung ano yung ating hitsura, personality, na kung ano yung si Eva at Adan ay meron, ganun din tayo. Yun din ang tinatawag natin na mamanahin natin sa kanila. So, yung ating Adamic identity is judicially put to death. Wala na. Inilagay na sa kamatayan. Diba sabi nga meron tayong saying na minana natin yung mga kasalanan ng ating unang mga magulang. Ano ba yung minana nating kasalanan na yun? Yung pagkain nila doon sa prutas. Hindi naman tayo kumain sa prutas ha. Ano minana natin doon? Ang minana natin doon ay yung pagnanasa. Ano bang naging pagnanasa doon ni Eva bago niya hikayatin si Adan na kumain? Ang pangako sa kanya ng diablo talaga itong diablo, talagang ito'y mapanira, mapagbulag sa katotohanan. Ayaw niya na malaman natin yung katotohanan. Ano ba ang inisip doon ni Eva na ipinangako ng diablo kay Eva na sila'y magiging katulad din ng Diyos? Nakita nila ang Diyos makapangyarihan Nakakausap nila noon, nababa ang Diyos mula sa langit, nakikipag-usap sa kanila sa paraiso. Nakikita nila na makapangyarihan, na nag-uutos. O di, kung ano yung pinaniwalaan nila kay snake, yung serpent, old serpent, yung serpent, na sila'y magiging katulad din ng Diyos. Naiisip nila kung magiging makapangyarihan din ako. Ganito, mag-uutos din ako. Binulag sila ni Satanas. At yung pagnanasang yun ang binana natin, hindi yung kasalanan nila doon sa pagkain ng sinasabing prutas. Mga kapatid, ang ganda pong saliksikin ang salita ng Diyos. Ako nagbabasa din ako ng Old Testament, pero para lang sa aking reference, sa aking pagkakaunawaan, dahil banal naman po ang salita ng Diyos Lahat po ng chapter, Old Testament, Synoptic Gospel,
yung Revelation, Hebrews, lahat po yan magaganda. Lalo-lalo na yung mga story. Yung literature ng Israel, ano yung mga literature ng Israel, yung Proverbs, Psalms, ang ganda magbasa. Pero yung para sa atin, na ating yayakapin, na ating tatahakin, na yung na magbibigay sa atin ng landas, ng guidance, yun ang ating susundan. Bagamat maganda itong Old Testament, banal at punong-puno ng aral, hindi po masama yan, pero ang ating yayakapin at ang ating susundan ay kung ano yung revelasyon ng ating risen Lord Jesus Christ kay Apostle Paul. Yun po ang pinakamainam at pinakamaganda. At doon ay matitiyak natin ang ating kaligtasan. Freedom from sins penalty, ito yung isa sa ating application, Sabi po dito, we no longer stand condemned. Hindi na tayo ikukondina ng kaaway. Christ bore, ang ating itatanim sa ating isipan at ating magiging prinsipyo ay ganito. Christ bore our sin so we don't bear them again. Hindi na natin umuling dadalhin. Si Kristo na nagdala ng ating kasalanan. Siya na ang tumubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Tinubos na yun. I-blot out na natin yung ating kasalanan. At siya na ang nagdala. Ang nakikita sa ating pagkatao ng ating Diyos Ama ay yung kanyang anak na si Jesucristo. Kasi dinala na niya ang ating mga kasalanan. Yun po ang pinakamagandang balita nitong panahong ito. Nitong death, burial, and resurrection of Christ. Itong Holy Week na ito. Yun po ang pinakamainam, pinakamaganda at dapat nating tatandaan. My sins were judged at the cross. I died with Christ once for all. Ang ganda. Ang aking mga kasalanan ay hinatulan na sa krus. Namatay ako kasama ni Kristo minsan at magpakailanman. Yan. Dako tayo dito sa Boreal. Yan, Boreal. Ano ba ang Boreal? Sabi, isang kumpleto itong gawain. Kinumpleto na ni Kristo ang gawain ito. The Boreal, a complete work. The finality of the old man. Yung ating lumang pagkatao, yun ang katapusan. Katapusan ng ating lumang pagkatao, yung paglilibing sa Kanya. Kaya nung inilibing sa Kanya, ibig sabihin, tinapos na. Tinapos na yung pamumuhay natin ng ating lumang pagkatao. The burial of Christ, the silence redemption. In the silence of the tomb, heaven prepares for resurrection. Hindi lamang siya mariresurrect dito pati tayo. Narito pa lang tayo sa lupa, resurrected na rin tayo. Ang ating espiritu kasama na ng Panginoong Jesucristo, kasiguraduhan. Assurance of our salvation. Ito yung tinatawag na assurance of our salvation. Ano bang verse dito na maganda? Ito, yung verse dito, sayang hindi ko po nailagay. Philippians 2:8-9, chapter 2, verse 8-9, sabi dito, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalawang higit sa lahat ng pangalan. So, itinaas siya. God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name. The burial confirms the death was finished and complete. Tapos na, finish na. The burial confirms. Tapos, it signifies the old creations in Adam has been put to death.
nakasama na rin sa kanyang kamatayan. Yung ating lumang pagkatao, yung ating minanang kasalanan kay Adan, kung ano yung ating identity bilang Adan, anak ni Adan, wala na. Isinama na niya sa kanyang kamatayan. Anong application nito para sa mga grace believer? Separation from the past. The burial of Christ signifies that our old man isn't just dead, it's buried. Inilibing din. Never to be revived. Hindi na marirevive. Hindi na mabubuhay. Yun ang ipako nyo sa inyong isipan. Na yung ating old man, yung old man natin, pero marami pa rin na magtatanong pero sabi ng iba, pero nakakaranas pa rin tayong madapa, magkasala. Dahil nga, tama, nagkakasala pa rin tayo at alam nyo yung kasalanan dito sa lupa, talagang napaka-powerful yan. Kailangan, pagtukso pa lang, lalayuan mo na yan. Tukso, layuan mo ako. Yung kanta na Didit Reyes. May katotohanan po yun. Doon pa lang lalayuan mo na. Pero, pag minsan, aksidente, nadadapa ka pa rin. Nagkakamali ka pa rin. Nagkakasala ka pa rin. Pero, ang pinakamaganda doon, meron kang human identity. Tingnan nyo ha. Buksan ko yung Bible ulit. Basahin natin ito. Basahin natin. Yan ito. Sabi dito, ito yung ating identity, ito yung sinasabi kong identity sa inyo ha. Yung ating old man ay kasama ng inilibing. Pero bakit nagkakasala pa rin tayo? Pero tayo ay may bagong pagkatao. Ito sinabi Sabi dito, therefore if any man be in Christ, kung tayo na kay Kristo, ito, inyo ulit tatanda na, be in Christ. Iisang Kristo pero dalawang kanyang ginawa dito para sa tao. Yung una, doon sa kanyang earthly ministry, yung kanyang ginawa noon ay para sa ikaliligtas na Israel. At ang pangalawa, yung kanyang risen Lord Jesus Christ, yun ang kanyang pangalawang ginawa para sa tao. Ililigtas niya ang body of Christ composed of Israel and Jews and Gentiles. Maraming mga tanong ano ba yung Israel at saka Jews? Hindi muna natin dapat pag-usapan yan ngayon. Iisa sila pero hindi muna natin dapat pag-usapan. Hahaba Kasi marami At ngayon, sasabihin natin, ligtas tayo pero nagkakasala pa. Magiging malaking question yan sa inyo. Kaya nga pinapaliwanag ko sa inyo Sabi dito, 2 Corinthians 5:17 sa Tagalog. Ayan hindi. Tapusin ko muna dito sa English. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago siyang nilalang. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya nga hindi natatapos yung sulat ni Pablo 13 Igagay tayo, binibigyan niya yung mga direksyon na dapat nating gagawin. Kaya pag minsan, may mga grace believer din na yung no work, yung save but no work, wala daw ginagawa. No. Para sa akin, after you save, after your salvation, magre-respond ka. Pag nag-respond ka, work din yun. Tsaka yung walk in the spirit, work din yun. Yung paglakad, hindi ba yung gawa? Lalakad ka ayon sa espiritu. Kaya marami pa 13 yan Ngayon, dito, halimbawa, naunawa mo agad dito na kaya namatay si Kristo, inilibing at muling nabuhay ay para sa ating kasalanan. Pinaniwalaan mo yun ng buong puso. Tapos, wag namang ihahantong ng Panginoon Diyos. Namatay ka. Yung assurance mo ng salvation ay tama yun. Ligtas ka. Ngayon, habang tumatagal, hawak mo na yung salvation, buhay ka pa, nagkakamali ka pa rin. Tinuturuan rin tayo ng Biblia ayon doon sa mga ebanghelyo ni Pablo.
Tinuturuan niya tayo kung paano tayo lalakad. Layuan natin ng mga tukso. Sa simula pa lang, layuan natin ng mga tukso. Para wag tayo magkamali. At importante doon, tama yung ating aral na ginagawa, na ating naipamumuhay. Kasi kung mabuti ka nga, na gumagawa ka ng mabuti, pero yung aral ay lisya. Hindi yun yung programang gusto ng Diyos sa iyo. At ang iyong niyayakap ay yung kanyang mga turo sa Israel. Hindi ka naman Israeli. Israel ka ba? Israelita ka ba? Para yun ang ngayon. At saka ngayon, close ang program na ito para sa Israel. I-resume uli yan pagkatapos natin itong body of Christ. Pagkatapos natin ma-rapture, ibabalik uli yan. Kailan yan ibabalik? Sa tribulation, doon sa paghihirap ng tao. Itong nararamdaman natin ngayon, itong war na ito sa Iran, sa Israel, saka sa Amerika, itong naririnig natin, itong digmaan ito, wala yan. Gatiting lang yan sa tribulation, mangyayari sa tribulation. Yung mga lindol na nararamdaman natin ngayon, panahong ito, wala yan. Gatiting lang din yan doon sa tribulation. Ang sabi nga ang dalawang ikatlong bahagi ng tao ay malilipol sa tribulation yun. Maghihirap, magtatagutom, magkakameron ng digmaan, lindol, babaksak ang mga buong yelo. Doon na lang sa tagutom Ano pa wala, baka hindi ka na makaligtas doon. At ang tao ay pupuksain, dalawang pupuksa. Ang Diyos at ang kaaway. Yung hindi susunod sa kaaway, pupuksain naman ng Diyos. At yung susunod naman sa Diyos, pupuksain ng kaaway. Kaya konti lang po makakasurvive nito. Yun naman makakasurvive, yun po ang mananatili pagbalik ng ating Panginoon Hesukristo. Yun ang tinatawag na second coming of Christ. We are not included in the second coming of Christ. We are included, the body of Christ are included doon sa pagliligtas ng Diyos, doon sa rapture. Tandaan niyo po yan, para hindi kayo magkamali. Yun po ang nawawala Nawawala doon sa mga tao na naghahanap sa Diyos. Basta masumpungan nila na sila ay blessed doon sa pagsimba, blessed sila doon sa pangungumpisal at pangungumunyon, at blessed din sila doon sa ginagawa ng pastor, blessed din sila doon sa ginagawa ng mga ministro. Pero yun, likha ng kanilang katalinuhan ang kanilang mga ipinipreach. Hindi po yung galing doon sa sinasabi ng ating banal na aklat na ating dapat na panuntunan. Hindi po nakukuha sa talino ng isang pastor ang pagliligtas sa kongregasyon. Hindi po nakukuha doon. Nakukuha po ito doon sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Tingnan niyo yung sinabi ni Pablo. Dito buksan ko ulit itong Bible Ito, alam niyo yung sabi ni Pablo sa English. Ito, babasahin ko sa inyo Si Pablo ay isang Pariseo, napakagaling na Pariseo. Alam niyo ba ang Pariseo? Ang Pariseo, bibigyan ko kayo ng maikling paliwanag tungkol sa Pariseo. Magagaling yan magsalita, malalakas ang busis, at pag sila nagsasalita sa unahan, patula, oracle ang tawag doon. Kaya si Pablo, marunong siya sa oracle. Pero sinabi niya dito, hindi niya ginamit Nung siya ay kinausap na ng Diyos, ibinigay na sa kanya yung revelation ng ating Panginoon, hindi na niya ginamit. Ano sinabi niya? Ang sabi niya dito, dito sa 1 Corinthians 2:4, in my speech and my preachings was not with enticing words of man's wisdom. Yung katalinuhan ng tao. Nawala tayo. Yan But in demonstration of the Spirit and of power. Biro nyo yan. Sige, ating basahin natin sa Tagalog. Sabi niya ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita. Kasi yung mga, lalo na yung mga graduated na mga na mga pastor, yung nakatapos ng 4 years course, kung hindi nila alam itong grace, magagaling sila magsalita, mga kapatid. Lalo na may mga pastor na abogado, may mga pastor na basta yung may nakatapos ng mga AB ganyan, yung mga ng mga 4 years course, magagaling sila magsalita.
Lalo na yung mga magagandang boses. Tapos, pag minsan nadadaan pa yan sa gandang lalaki. Maganda magdala ng damit. May hitsura, matangkad. Mayaman. Nakaalahas. May kotse. Kapitagan pag dumadating na sa church na nakakotse. Ang dala niya kahit na Fortuner lang. Ang galing ni pastor, naka-Fortuner. Ay, abogado yan naging pastor. Ganun ba? Ganun. Nakakaakit yun sa tao. Nabibless sila. Lalo na yung mga pastor, may mga komedya na pastor, nagpapatawa. Bless na bless ako kay pastor. Nawala yung mga stress ko. Galing niya magpatawa. Hindi ganun. Yun nga sabi ni Apostol Pablo. Uulitin ko, Leo, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ibinibigay niya kung ano yung sinasabi ng Espiritu, yun na ibinibigay niya, tsaka yung kapangyarihan din ng Espiritu, ng salita ng Diyos. Biro niya. Kaya, hindi niya ginamit kung ano yung kanyang career, kung ano yung kanyang profesyon, hindi niya ginamit. Ibinaba niya rin ang kanyang sarili. Kaya nga siya namatay Pinarusahan siya ng Roman Empire. Kasi ang kanya itinuturo hindi yung kagustuhan ng Romano. Pinugutan siya ng ulo. Tinanggap niya ang parusa ngayon. Dahil alam niya na hawak na niya ang kaligtasan. Walang saysay ang ikaw ay maligtas pero hindi ka naman ligtas sa iyong kaluluwa. Wala yun. Ang iyong espiritu ay malulubog lang. Kaya lahat po kaya yung sinabi ko kanina, yung Romans 10:17, ang paglago ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi yung sa pakikinig kay pastor. Kasi ang pastor, yung isang verse, pwede niya yung i-expound, pagandahin, pabubulaklakin sa iyong tainga na ikaw akit na akit, maaakit ka niya. At doon ka mabibless at doon nabubuo ang iyong pananampalataya. Ang tawag doon ay emosyon. Kung mabuo ang iyong pananampalataya dahil sa iyong pananalig sa salita ng Diyos, napakaganda. Ako kung tutuusin, anong panama ako doon sa mga magagaling na pastor? Wala. Ano ba profesyon ko? Profesyon ko, mananahi lang ako. Pinagpapatuloy ko ito dahil tinyo, minsan magbibigay ako ng preaching, teaching na kaya ako ito pinagpapatuloy dahil doon sa natutunan ko. Yung lahat na nakakakilala sa salita ng Diyos as a body of Christ, kailangan magbahagi tayo. Magkameron tayo ng lakas, magkameron tayo ng tapang, magkameron tayo ng katalinuhan, at lahat yan ay ipuprovide ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin. Ako nga nauutal, pero pag nagsasalita ako na may katapangan, nawawala yung aking pagkautal-utal. Di yan po, no? Tapos dito, my old self wasn't just crucified, it was buried. I'm not going back. Hindi na ako babalik. New creature na ako. Yun ang application. No return to bondage. We are not rehabilitated sinners. We are new creation. Hindi tayo rehabilitated na sinners. Wala na yun. Wala na yung yung kasalanan na yun. We are new creation na. Yung new creation na yun ang inner man na naririto sa ating sarili. Yes, itong ating katawang ito ay puno pa rin ito ng kasalanan. Pero once na tayo ay nabigyan na ng bagong katawan, wala na. Hindi na natin maiisip kahit gatiting ang kasalanan. Habang naririto pa tayo sa mundong ito, palibhasa ang mundong ito ay pugad ng kasalanan. Dito namamalagay ang kasalanan. Kaya nga pinulyutid ni Satan
ng lahat ng mga evil forces eh. Pinulluted nila yung langit at pinulluted din nila ang lupa. Kaya ito ay anong gagawin? Babaguhin to ng Diyos. Kaya nga, tingnan nyo sa Revelation at mayroong salitang new heaven, new earth. Ano ba yung heaven na napolluted ni Satan? Yung na-infected ni Satan, ano ba yung heaven? Ang heaven po ay tatlo ang dimension. Isang first, second, third heaven. Doon sa third heaven, naroon yung abode of God, yung tirahan ng Diyos. Anong naapektuhan? Ang naapektuhan ito. Itong sky, at saka itong kalawakan. Yung mga planet, naapektuhan yan. Kaya tingnan nyo, pagka minsan, nagkakamero ng hindi, kumbaga, hindi perfect yung nagkakamero ng eclipse, ganyan, nagdidilim, tapos dito naman sa lupa, anong nangyari? Naapektuhan din niya. Kaya, ibibigay din sa bandang huli yung new earth. New earth yun. Kaya, doon pa lang maiisip nyo na hindi tayo sama-sama lahat. Yung sinasabi ko sa inyo, meron tayong mga tinatawag dito places. May mga lugar tayong pupuntahan. Yung sa second coming ni Christ dito yung sa lupa. 1,000 years yun. 1,000 years na naririto si Kristo sa lupa. Tapos yung sa atin naman, yung ating conversation doon sa langit. Sa langit tayo mga kapatid. Sige. Yeah. Ito pala yung mga hindi ko na nabuklat kanina. Inyo na lang ikopyahan ng mga kapatid. I-screenshot nyo na lang. Yan, aritong tayo sa katapusan, Resurrection. Power for today. Ito na ngayon yung kapangyarihan ngayon. Power for today. The resurrection. Kasi kung walang resurrection, kung ang Panginoong Jesucristo pinako sa krus, namatay, nilibing, tapos wala na, ay kawawa kami. Kawawa yung naniniwala sa Kanya. Wala tayong kaligtasan na ganito. Oh. So, may resurrection po mga kapatid. Ito yung kapangyarihan ng kasalukuyan. Sabi dito, yan. 1 Corinthians 6:14, At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon at muling bubuhayin din naman tayo sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. And will also raise up us, tayong lahat by His own power. Kapangyarihan niya. Tayo bubuhayin din. Napakaganda pong pangako ito ng Diyos, dito. The resurrection demonstrates God's power over sins and death. Ito na yung talagang demonstration ng God's power over sins and death. It is the basis for our present life in Christ and future resurrection. Ito yung batayan ng ating kasalukuyang buhay kay Kristo at ng ating muling pagkabuhay sa hinaharap. Asahan po natin yan na tayo mabubuhay sa hinaharap at makakapiling natin ng Diyos magpakailanman sa langit. This truth is central to the mystery revealed to Paul. Itong mga sinasabi ko ito sa inyo mga kapatid, ito yung misteryo na inireveal ng ating Panginoong Jesucristo kay Paul, ng ating risen Lord Jesus Christ kay Paul. Ito po yung inireveal niya na ating binabanggit naman ngayon. The Jews and Gentiles are joint heirs in one body. Ephesians 3:1-6. So ano pong application nito para sa buhay nating mga grace believer? New identity. Unahin natin doon sa new identity. We are raised with Christ. Colossians 3:1. May verse po tayo, supporting verse po tayo. Tayo po i-raise uli. Basahin nyo yung Colossians 3:1. Spiritually alive, seated in heavenly places. Ephesians 2:6.
makakasalo natin si Kristo. Pero nyo, makikita natin harapan, face to face ang ating Panginoong Kristo. Sabihin natin, ilang daan libo o ilang milyon ang body of Christ na maliligtas. Alam nyo ba kung mga kapatid bibigyan ko kayo ng analysis. Pag-aralan nyo ito, pwede nyo sabihin mali ako o tama ako. Ilan na yung binabanggit na na lahat ng Kristiyano, lahat ng uri ng Kristiyano denomination, pumapatak na po tayo sa 12 billion. Alam nyo ba yung 12 billion na yan? Kung lahat yan po'y nakakaunawa ng body of Christ, sabihin na natin, sama-sama na lahat, pati isama na rin natin yung Iglesia ni Cristo because they are claiming that they are Christian. Isama na rin natin yung mga saksi, Kristiyano din daw sila. O ano pa isasama natin? Wag lang natin isama yung mga Muslim kasi hindi naman sila Christian eh. Pati din dito sa mga Protestant, Catholic, lahat na. Ang bilang po, ayon po doon sa account na research ko, pumapatak na tayo more or less 12 billion Christian believer. 12 billion. Pero anong sinasabi dito? Buksan uli natin yung Bible. Anong sinasabi dito sa Romans 11? Ito, basahin ko sa English Teka, saan ba English nito? Yan. Sabi dito, hindi natin makita. May nanaibata natin. Yan. Sabi dito, for Romans 11:25 for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. Itong mystery yung ito. Alam niyo, pag tinutukoy na mystery, ito yung ibinigay kay Pablo eh. Ito yung kabuuan lahat ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, risen Lord Jesus Christ kay Pablo. Mystery. Ginagawa itong mystery. Sige nga, bakit naging mystery? Itutuloy ko lest you should be wise in your own conceits. The blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. So pag dumating na raw po yung kahustuhan ng bilang, yan sa Tagalog, upang kayo huwag magmarunong sa inyong sarili, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito na ang pagmamatigas, hiwaga, mystery ito, na ang pagmamatigas ay nangyayari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. So, kaya lang pala tayo nagkameron ng chance na ito ay dahil nagiging matigas ang ulo ng mga Israelita. Kapag bumalik na uli yung kanilang senses, yung kanilang katinuan, tapos na. Pag nahusto na yung bilang na dapat ilan ba ang papasok. Pero nyo yung 12 billion na analysis ko, kung yun ay buo lahat yun, ay tapos na. Tapos na yung na-rapture na tayo sa daming yan. Pero bakit? Kasi kukunti pang nakakaunawa dito. At kapag nahusto na yung bilang nito, itong mystery na ito, doon ibabalik uli ang pagliligtas sa Israel. Ano ba itong mystery na ito? Sige, buksan natin ito. Ano ba yung isa? Nakalimutan ko na yung isa eh. Malilimutin ko po naman. Ang ganda sana ito kung tuloy-tuloy. Sandali lang titingnan po natin. Kailangan kung ano yung
pumasok sa isipan ko maano natin, mabuksan natin para maunawaan nyo rin. Yun, ito. Ano ba itong mystery ito? Meron masabi dito. Yan. Romans 16:25, tandaan nyo po ito. Now to him that is of power to establish you according to my gospel. Sabi niya, according to my gospel ni Pablo, na inireveal ng Panginoon sa Kristo. And the preaching of Jesus Christ, yung pagpipreach niya kay Jesus Christ, pero hindi basta-basta preaching kay Jesus Christ, ha? Hindi kasama dito yung preaching noong siya ay earthly ministry pa. Ito yung preaching niya na kung ano yung inireveal sa kanya ng risen Lord Jesus Christ, yun ang kanyang ibinibigay, pinapahayag. Kasi kung dadaanin niya ito doon sa pagkaunang panahon, pwede niyang gamitin yung kanyang pagkapariseo, kaya hindi na nga niya ginagamit yung kanyang pagkapariseo dahil ito ay revelasyon sa kanya. Hindi na ito kasali doon sa mga sinabi ng mga propeta. Kaya nga mystery ito mo, nakalagay dito and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. According to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. 26, but now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandments of everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Ngayon ay nasumpungan na natin. Pero noon keep secret pa, nung hindi pa inire-reveal sa kanya ng Panginoon sa Kristo. So ano mong bilang? Ito, alam niyo ito, ang lalim ng sarili ko dito ang pagre-research Pag minsan pumapasok sa isipan ko, ilang kaya ang bilang ng mga tamang bilang ng mga body of Christ na papasok sa langit. Hindi natin makuha yan at wala, basta ang nakalagay lang dito, pag nahusto na yung bilang, yun, boom, tapos na, ibabalik na uli ang pagliligtas sa Israel. Kaya po yung sinasabi ko sa inyong programa, hindi po yun haka-haka lang. Hindi po yun katang-isip ko lang na sinasabi sa inyo, yun po yung may katotohanan. May dalawa pong programa. Programa para sa Israel at programa din sa body of Christ. Ito, sa ating application for the body of, grace believer, empowered living. Resurrection life is not just future. It's now. We walk in newness of life. Kailangan lumakad tayo doon sa bago nating pagkatao, bago nating buhay. I live by resurrection power. Christ's life is now my life. Ang ganda po noon. Christ's life is now my life. Kahit di ka na sumunod doon sa kautusan ng Diyos, magiging mabuti ka Dahil ang Espiritu ng Diyos, pupukpukin ka nito, siya magtuturo sa iyo. At namumuhay yun sa ating buhay, sa ating sarili ngayon. Yan, ano ating conclusion? The death, burial, and resurrection of Christ are not just historical facts. They are the core of the doctrine given to the church age, panahon ngayon. This work provides forgiveness of sins, reconciliation to God, and the gift of the Holy Spirit to indwell every believer, uniting us as one body, regardless of background. Kung ano man ang ating pinagmulan, background natin, wala, magkakaisa po tayo, maging kaisa tayo. Yan, application. Basahin natin yung ating application. Ito dapat nating i-apply sa ating sarili, ang ating ipamumuhay. Maniwala sa buong mensahe ng Ebanghelyo na ipinahayag kay Pablo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa natapos na gawain ni Kristo sa krus.
kanyang pagkamatay, paglibing, at pagkabuhay na maguli. Lumakad sa panibagong buhay dahil alam mong ikaw ay patay na sa kasalanan at buhay sa Diyos kay Kristo. Romans 6:11. Lumago sa pag-unawa sa misteryong doktrina na ibinigay para sa panahong ito, pag-aaral ng mga sulat ni Pablo upang malaman ang iyong posisyon at layunin kay Kristo. Sige, tayo po ay manalangin. Amang Diyos, marami pong salamat pong muli sa maikling mensaheng ito na bagamat humahaba sa pamamagitan po ng aking pagpapaliwanag, Lord, naway maging kagalakan ng lahat ng makikinig sa bidyong ito, lahat ng manonood sa bidyong ito. Lord God, dahil ito po katotohanan at kaligtasan para sa panahong ito na nauukol sa Holy Week na ito, Panginoon, na maraming ginagawa mga tao, pero yung ba ay tanong sa ating isipan, yung ba ang required ng Panginoon? Itanong po natin kung yung po ang required. Lord, maraming salamat dahil meron kang salita na aming magiging guide at aming magiging patnubay sa aming pamumuhay dito sa luma. Hinihiling ko po na bawat makabubukas ng bidyong ito at manonood ng bidyong ito ay pagpalain nyo. I-bless nyo po sila, bigyan nyo po sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen.